Hello, Collective. Timeless reading puli tayo. Timeless love reading. By the way, lahat naman po nung mga readings dito sa page or channel ko ay timeless. Kahit na anong petsa pa makarating po sa inyo ito. Wait lang guys, may nakita akong dumi. Tanggalin ko lang. Okay, sorry naman at may commercial. May mga, ayoko lang nakakita ng distraction sa lamesa ko guys. Kahit gaano kaliit. Pagpasensyaan nyo na yung pagsasalita ko medyo weird. No? Kasi yung dila ko sa dulo ay ewan ko kung paano nasugat. Check na muna natin. Energy. Ano ba ngayon yung overall energy regarding dito sa person on your mind? Ano man ang ugnayan ninyo? Ano ngayon ang current energy or overall energy sa inyong dalawa? Ano? Justice reversed. Who? Maybe this is something related sa pagde-decide. Pwedeng ang overall energy sa inyong dalawa ngayon is may kinalaman sa major or importanteng decision. Or pwede rin something dito, something about pagiging unfair. Or pwedeng nawawala sa balance. No? Ano ngayon yung energy netong person? Nakakonect mo, ka-deal mo, ka-relationship mo. I don't know kung may mga legal matters din dito by the way since lumitaw yung justice. And it could be, sabi ko nga kanina, kung magkakaroon man ng mga decision dito, outcome, maybe medyo magiging biased or magiging unfair para sa'yo ito. Since baliktad yung justice reversed, no? It could be na this is something na hindi mo deserve. Something na completely hindi papabor sa'yo. No? I don't know if you're dealing with problems related sa sa domestic, sa marriage, or sa legal matters. Kasi parang may marriage din dito Something related sa stability, sa marriage, nung tinanong ko yung energy ngayon ng person. Pasensya na kayo, nag-iingay yung aso. Baka may nadedetect siyang pusa sa labas. Naaamoy niya kasi yun. Oo. Check pa natin. Kasi parang dito sa energy ni Four of Wands, marami kasing pwedeng meaning yan. Pwedeng meaning yan is regarding sa stability ng pagsasama ninyo. It could also mean something related sa pagpapakasal or kung kasal na kayo, may energy ng kasal na rito. Or it could be homecoming, pagbabalik, pag-uwi. No? Tingnan muna natin mga surrounding cards. So, in the recent past, kuha tayo ng card in the recent past. In the recent past, meron tayong Ace of Cups dito. It could be na nagkaroon ng, I don't know if this is an opening up. I don't know if this is reaching out. No? Hindi ko alam kung renewal din ito or reconnection. No? So, tignan natin. Pero yun yung mga possible. Present, you have the Two of Wands. Present situation. Near future. What's next or the near future?
Tapos sa bottom ng deck mo, you have the Ace of Pentacles, yung energy ng unexpected. By the way, yung mga signs na nandito sa mga cards dito sa reading mo right now, pwedeng may Libra energy, pero pwede rin dito may mga fire or Capricorn, particular si Devil card, no? Dito talaga sa merong some kind of offer or proposal, no? Lumilitaw din siya again dito sa iyong bottom ng deck or the unexpected. So, hindi mo talaga inaasahan. Meron talagang something dito na hindi mo inaasahan na maaaring magsimula uli, maaaring alukin ka uli, offeran, ganyan. Sabi ko nga, pwede rin namang may beginning or renewal since parehong aces yan. Card ng beginnings eh. Okay? Check natin yung Tandaan ko na lang na lumitaw si Ace of Pentacles dyan. Sige, kuha pa tayo. What is the feelings or emotions right now nitong person na kakonect mo? Feelings or emotions niya right now is the Fool. And ano yung intention or next action niya, the Magician. So, sinasabi ko nga, let's go back dito sa area na to. Medyo marami na akong nailatag na baraha. Kasi, di ba, yung sinasabi ko nga overall energy is may kinalaman sa decision making. It could be legal process also. Could be something related sa outcome which is pwedeng unfair or unfavorable para sa iyo. Sa present situation, meron talagang something dito na pag-iisipan mo eh. Mamimili eh. Itong dalawang card na to, itong present card mo, which is yung energy ngayon na nangyayari ngayon dito sa current situation mo, tsaka sa overall energy, parang nagmamatch siya pagdating doon sa pag-make ng choice. So parang ang concern dito sa present mo is nandun ka na sa process ng pag-iisip, pagde-decide, pagpili. No? Kung saan man patungkol yan. No? So, dito sa nangyayari sa inyo ngayon, situation ninyo ngayon. At yun nga, sabi ko nga, parang magkakaroon kasi ng, hindi ko alam kung may peace offering din kasi or reconciliation, renewal, since nakikita ko nga yung Ace of Cups, kasi ito is something na galing sa puso, taos puso ito, bukal sa kalooban. Okay, and ito yung lumitaw in the recent past. No? Tapos dun sa area ng unexpected, no? Hindi mo in-expect, pwedeng itong unexpected na to maaaring nandito sa present situation background mo na yan or pwedeng mangyayari pa lang. Pero the same nandito yung offer, peace offering, rekindling or reconciliation, peace. No? Or starting over again. Kasi nga, ito parehong card ng pag-i-start eh. So, sa next, or in the near future, you have the Devil card. Oo, definitely, nakikita ko dito, andito pa rin magiging, attached ka pa rin, or magiging attached pa rin siya sa'yo, or kayo sa isa't isa. This is something na hindi ka pa makakalaya eh. Hindi ka pa makakalaya or makakaalis dito sa ganitong situation. No? Continue pa rin yung matinding attachment sa isa't isa, pagnanasa sa isa't isa, last, or kung meron man nangyayari sa inyong dalawa, andun pa rin yung attachment. No? Andun pa rin yung hindi ka pa rin makakawala sa anino nitong person na to. Or sa obsession man yan, attachment, pagkakatali dito. I don't know, pero not sure kung merong kasal na sa inyo.
Basta may energy dito ng kasal, whether kayo ba yung mag-asawa dito o yung person nakakonect mo, kung sino man tong person on your mind na to, na pinag-uusapan ng mga bara ngayon dito, siya ba yung kasal o ikaw o pareho kayo? Kasi ang lakas ng family ng something na ikino-consider niya yung family rin eh. Kasi ito, kung ako tatanungin, ito, complicated kind of situation to kasi unang-una, hindi papabor sa'yo kasi may mga legalidad na involved dito sa relationship ninyo. Di ba? Andun ang marriage card, no? So, umaga, whether kayo yan, nagkakaproblema kayo, or pareho kayong pamilyado ng tao, komplikado siya. Kasi pwedeng kailangan pa dumaan sa legal process, annulment, divorce, etc. May mga legal entanglements eh. And may mga masasagasaang homes, family dito. Kasi pwedeng ano to eh, pwedeng third party situation, secret love affair, whatever, man ang sitwasyon ninyo. So, balik tayo dito sa, ano yung overall, ano yung feelings ngayon ni person mo. Di ba tinanong ko ito, tapos ito yung next move niya or action niya. Alam mo, ito kasing person mo, nakakonect mo, may beginning talaga eh. Hindi ko alam kung para kanino ba tong beginning na to. Siya ba yung parang nagsisimula uli siya ng panibagong chapter niya with another person o para sa inyong dalawa? Kasi nga nakasense ako ng beginning, o whether nagsisimula pa lang kayo or nagre-rekindling kayo, nagbabalikan, kasi sabi ko parang may renewal, may rekindling, no? Kasi parang andun pa lang, hindi ko alam kung nasa first or early stages kayo eh. Kaya lang alam mo, this person is manipulative. Kung ako tatanungin, combination ng what's next or near future mo, devil card, and then ano yung next action nitong person, intention niya, action niya, next move niya, the magician reversed. Parehong hindi mapagkakatiwalaan. Unang-una, bad company, toxic, bawal, masama. Tapos magician. Pwedeng hindi mo talaga alam hindi mo alam kung gaano kalinis, ka-clear yung kanyang motives, intention talaga sa'yo. Kasi ito ay trickery, sharp practice eh. So sabihin na natin na baka mamaya, ayoko naman sabihin gagamitin ka lang, pero andun yung possibility na baka this is someone na hindi talaga, alam mo yun, kumbaga hindi mo talaga alam kung maganda or maputi yung intentions niya, motives niya para sa'yo. Pwede kasing tinitrick ka lang din or ginagamit ka lang din, manipulate ka lang din nito para lang makontrol ka niya or makuha niya yung mga gusto niya makuha sa connection ninyo or sa'yo. Okay? So, by the way, yung mga signs na lumilitaw dito, naulitin ko, Libra, pwede may mga water, may earth. Sa earth particular, si Capricorn, pwede rin may mga fire, may Aquarius. Or Gemini. Okay? Kuha pa tayong oracle cards. Sa no contact situation, sige. Ito bonus to sa dulong part. Sa mga no contact situation, kuha tayo ng mga cards. Ano yung possible hidden messages dito sa person on your mind na ka-no contact ninyo. Appearances can be deceiving, di ba? Parang it's the same person. Lumilitaw yung magician. Di ba sinasabi ko nga, ito, false mask, manipulative energy, hindi mo alam, no? Parang ganun.
Pati dun sa no contact situation mo, parang same vibe dun sa Magician reverse. You are the most precious person in my life. Yes, sinasabi niya yan. Pwedeng precious ka para sa kanya, kaya lang nagiging deceitful siya eh. Oh, nagiging deceitful itong person pa rin na yan sa'yo, kung ako tatanungin. Kuha po tayo oracle cards. Mirror, mirror, facing yourself in others, reflective relationships, self-awareness, what you see is you. Tingin ko, tinatry niyang i-match yung energy mo. Nagmi-mirror kayong dalawa, or it could be na may mga bagay na parang pareho kayo sa isa't isa. Ang hirap naman i-explain. Kasi kumbaga, pwede may mga bagay na nakikita ka dito sa person na to na nami-mirror sa kanya and sa'yo. Ibig sabihin, pwedeng meron kayong something in common. Like, mga, sa past ninyo. Example lang yun. No? Parang meron kayong something in common and mini-mirror ninyo yun sa isa't isa eh. No, like past wounds or whatever. Speak up, expressing needs, defending yourself, courage to confront your voice matters. Defensive. This is defensive energy dito sa no contact mo. Pwede kasing hindi ko alam kung may mga bagay na kailangan na i-confront. May mga bagay na kailangan kang i-confront dito sa person mo, naka-no contact mo. Kaya nga, kung ako tatanungin, mas maganda, kasi parang nagmi-mirror kayo eh, kung ano yung kung ano yung ginagawa mo, pinapakita mo, ginagawa niya, vice versa, ganun din. No? So, kung hanggat walang nag-i-speak up dito, wala. So, importante na hindi lang, kasi puro mirroring na lang yung nangyayari dito sa no contact mo eh. Dapat meron talagang mag-speak up dito, mag-express, magsabi. Okay? So, yan yung mga na-pick up energies dito sa inyong love reading. Maraming salamat for dropping by para manood. Matagal man po kayo dito or kung bago ka, don't forget to subscribe, like, follow. Paiwan na lang ng reaction kung na-enjoy nyo, nakarelate kayo, meron kayong napulot dito, na-entertain kayo. Pa-comment na rin and pa-share. God bless, babush, love you all.